Wednesday. They are doing things para maging handa ang kanilang sarili. Amen po ba? Hindi yung para lang palipas oras, kundi nag-aaral sila ng Biblia para ano po, maging handa. At then, ayan na nga po, yung naging output that the Lord put on their heart na, wait, marami na akong alam sa Biblia. I think, handa na ako. Kailangan ko na ibahagi ito sa labas. Di ba po naniniwala tayo kanina sa sinabi ng Scripture na marami ang tao na kailangan nating bahaginan ng salita ng Diyos. The Bible says, the harvest is plenty, but the harvester o yung mga mag-aani ay few at kakaunti. Tama? So ngayon natatanungin natin, Pastor, isa ba ako doon sa tinutukoy ng Panginoon na harvester? Isa ba ako doon sa kailangan gamitin para humayo at umakot ng mga kaluluwa? Sabihin mo sa katabi mo, yes. Kasama ka. Tama? Bilang isang mananampalataya, tayo ay pinili ng Panginoon bilang being ready. We are born to be ready sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi naniniwala tayo, nung nakatanggap tayo sa Panginoong Hesus, dahil sa taong ginamit niya at handa para ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Tama po? Kaya tayo nakarinig at nakareceive ng salita ng Panginoon dahil merong taong pinili ang Diyos na naging ready para sabihin sa iyo na merong kaligtasan at pagmamahal ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, tayo bilang mananampalataya, especially at Timbao Christian Church, masasabi mo ba na you are ready? Diba? Ay natatanungin yan, do we have the characteristic of being ready? Diba? Tatanungin tayo yan. Nabanggit ni Kuya Beng last Sunday, yung mga paniki, kung tawagin. Yung bang pag tinanong ni Pastor, ba't ako? O mag-pray ka naman. Ba't ako Pastor? Yan. So yung mga ganong instances na nangyari sa atin. Kasi ang tanong niyan, handa na po ba talaga ako? Handa ka na ba talaga? Kasi pwedeng sabihin sa'yo, o ikaw mag-share ng ganito. Sasabihin mo, Pastor, hindi ko pa masyadong kabisado yung verse. Tama? Ang dami natin pwedeng excuse. Ay, Pastor, hindi pa po ako magaling magsalita. Pastor, yung pagpe-pray, hindi ko pa po alam kung paano yung pagpe-pray. Tama? Pero naniniwala ba kayo na walang format ang pagdarasal? Sabi niya doon, pakikipag-usap sa Panginoon. Tama po ba? Amen po ba? Ito yung pakikipag-usap sa Panginoon kung saan sasabihin mo yung mga nararamdaman mo, mga nais mo, mga gusto mong ibahagi sa ating Panginoon. So walang format to at hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo handa sa pagdarasal. Tama po ba? So ngayon po, dahil tayo ay mananampalataya at naniniwala tayo na we are born to be ready. Amen? Tayo ay handa at pinili tayo ng Panginoon dahil alam niyang ready ka na. Tama po ba? Tama? Hindi yun hindi ka pinili ng Panginoon dahil wala nang choice, dahil kulang. Hindi ka pinili ng Panginoon dahil wala na talagang gustong gumawa. Amen po ba? Pinili tayo ng Panginoon kasi nakita niya na handa ka na. Tama? Ngayon, ang dapat po natin gawin, ito nga po yung tema natin. Gawin natin ang sarili natin bilang handa na mananampalataya. Tama? So ngayon po kumawag nito ay pag-uusapan natin kung paano at anong paraan pwedeng mo masabi na handa ka na. Na hindi ito nangangailangan na para magbabad ka, tumagal ka pa ng mahabang panahon para masabi mo sa mga leaders o sa Panginoon na, Lord, handa na po ako. Tama? Kasi sabi niya nun sa Facebook, di ba, step by the step. Amen? Para sumakses ka, step by the step. So kung ngayon pa lang, tatanggihan mo na yung hinihingi ng Panginoon sa'yo, paano natin masasabi na we are ready na? Amen? Kung para bang maliit na bagay pa lang, tinanggihan mo na, dahil sabi mo, Sir, di pa ako ready. Tiber, di pa po kasi ako handa eh. And then kakaganon mo, at tumagal na yung panahon, naandong ka pa rin sa estado na hindi pa rin po okay. Hindi ko pa rin kaya. Baka magkamali ako. Amen? Yun yung takot namin na baka mapahiya tayo pag ginawa natin. Hindi po. Tama? Natutuwa nga ako kay Kuya Beng last Sunday.
Nakita niyo po yung pagkanyang pagmemensahe? Parang sa binubulong ko ano kay Ate, tingnan mo si Quebec po. Ready na. Hindi nag-stutter, hindi nag-uutal, dire-diretso yung pagsasalita. Diba? Nung binigyan siya ng obligasyon or ng mission na magsalita para sa ating family day, nakita niyo po yung paghahanda niya. Amen? Eh kung nung panahon ba, sinabi niya, hindi ko po kaya eh. Hindi ko pa kaya magsalita sa maraming tao, hindi ko pa kaya mag-share ng salita ng Panginoon, baka magkamali ako. Sa tingin niyo po ba makikita natin kung ano yung ginawa niya sa atin? At malalaman natin na yung ginawa niya, pinagandaan niya. Sabi ko, nakikinig ako talaga, straightforward na magsalita. Tuloy-tuloy siya. Hindi mo makikita ang kinakabahan. Kaya, isa pong hamon din sa ating mga leaders na rito. Amen mo ba? Na yung pagbabahagi at tumayo sa harapan, napakalaki pong responsibilidad niya. Amen? Pero napakalaki po ang reward niya. At yun po ay mangyayari lamang kapag i-grab natin ang opportunity na magsalita at magbahagi ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Yan. So unang-una, sabi po dito, we are born to be ready. We are ready to lead. Ano po sa Tagalog yung lead? Manguna. Tama? We are born to be ready to lead. Diba? Sabi nga po ng Biblia, hindi tayo yung laging nasa ulihan. Kundi darating yung panahon na we are in the front. Tayo yung mangunguna. Kaya po, sinasabi ng Biblia sa atin na nakita ng Panginoon na merong ang katangian na magiging leader. Amen? Hindi naman po pwede sabihin na leader yung magsasalita sa harapan, yung mag-preach and anything. You can be a leader by your own way. Amen? Sa family. Tama? Pwede mong simulan bilang sa, Father's Day. Diretso tayo sa mga tatay. Di ba, dapat kayo pala, di ba pala ako? Kayo ang mangunguna. Saan? Kapag kakain, magpipray. Amen? Babasa ng Bible. Bago matulog. Kayo po yung magiging ehemplo na susundan ng mga anak. Nabanggit niya po noon na ang bata, hindi po yan madalas nakikinig. Pero mas ginagawa nila yung bagay na nakikita nila. Amen? Diba? So, yun nga, bilang pong mga ama, na hindi ko pa naman po nararanasan, yung bilang mga tatay, naniniwala po ako, naniniwala kayo ang magdadala ng inyong pamilya. Di ba nga, meron tayong hierarchy, Panginoon, tatay, asawa, mga anak. Amen? So kayo yung masunod, kayo yung magdi-deliver ng mga mensahe ng Panginoon sa inyong pamilya. So you can be a leader. You can lead. Tama ba? Ready to lead. Not only in the church, pero doon din po sa inyong mga pamilya. Amen? Sa mga nanay din. Diba, kayo po yung katawang ng inyong mga asawa para pangunahan ng inyong pamilya. Kung ang nakikita ng mga anak ay yung mga bagay na hindi kaaya-aya at kabaligtaran sa kagustuhan ng Panginoon, tapos magtataka tayo, bakit ganun sila? Amen? Diba? Kaya may mga napapanood natin na pag yung anak ay ganito, ang sabi ng matatanda, kung ano ang puno, ay siyang bunga. Amen? Pero naniniwala tayo na pwede pa rin mabago yun. Tama? Iyan ay sa tulong ng ating pong Panginoon. Amen? So ngayon, itong lead na to, labas na tayo, lalabas na sa pamilya. Ngayon, ito na. You can lead, ano po? Yung pagbabible study. Yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nyo pong mamuna sa mga bagay nito. Hindi naman po hinihingi na kailangan basahan nyo ng buong Biblia yung taong babahaginan nyo. Ano po yung usually natin ginagamit kapag nagbabahagi ng salita ng Diyos? Yung John 3:16. Tama? So, di ako naniniwala na hanggang ngayon hindi nyo pa naiintindihan yung John 3:16. Amen po ba? Amen. Na kahit nga nakapikit, kabisado nyo na. Tama mo ba? Lalo sa mga leaders natin. So, ito yung hinihingi sa atin na pwede natin ibahagi na ang kaligtasan ay nagmula sa Panginoon
At doon, iikot ang usapan nyo ng babahaginan nyo. Amen po ba? So, we are ready to lead. Alam ng Panginoon na kaya nating manguna. Number 2, we are ready to listen. Yan. So, akala natin, kapag tayo ay nag-evangelize, kailangan puro tayo yung nagsasalita. Ito po ay based on experience. Nung kami po yung nag-aaral ng Bible School, ganito po yung nangyayari. Na mayroong mga grupo na alam nyo yun, yung panayang pagpasok sa isang bahay, panayang kwento ng isang Kristiyano, nagbabahagi ng salita ng Diyos, puro gano'n yung nangyayari. At the end of the usapan, umalis na lang ng without hearing kung ano yung kailangan ng taong pinunta nila. Amen? So meron namang grupo na pagpunta doon, binahagi yung John 3:16. And then after that, nakinig sa kwento ng binabahagi nila. Alam niyo po nangyari? Yung nakinig sila, ayun po yung umaten sa church at tumanggap sa Panginoon. Somehow, ito yung mahirap sa atin, especially sa mga, alam niyo, marami nang alam sa Biblia. Now, we tend to speak, to share the Word of God kasi excited tayo, tama? Marami tayo natututunan So, excited tayo na ibahagi ito, na ito, dapat tumanggap to, bibigay ko to, itong verse na to, itong verse na to. However, may mga panahon na hindi effective yung ganung bagay. Somehow, napaka-effective din yung makikinig ka sa problema ng kinakausap mo. And that point, malalaman mo, ano yung kailangan nito? Anong verse yung kailangan nito? Tama? Anong salita ng Panginoon ang kailangan nito para sa kanyang pangangailangan? Amen? So, hindi na tayo yung laging tagasalita. Somehow, we need to listen to the people. Diba? So, yung Bible study na ginagawa natin, yan, part nun is nakikinig tayo. Ito hindi lamang po sa mga leaders, Ito rin po sa mga kabataan, o sino man yung membro ng Timbao Christian Church. Now, we can listen sa mga taong nasa paligid natin. At that point, alam natin kung ano yung sasabihin natin. Amen po ba? Kaya yung mga naalala ko pag may mga visitors na pastor, lagi nilang kwento, bago silang pumupunta, nagkipagkwentuhan sila sa member, at doon nila nalalaman, nakikinig na papaninggan nila yung mga hinain, problema, mga kailangan ng mga member. Tapos pagdating sa harapan na magpipreach na, yung inihanda niya, nababago. Why? Kasi kami, as mga leaders, mga preacher din, mas gusto namin pong matugunan yung kailangan ng iglesia. Amen? Kaya nga kami po nag-share. Kaya nga po natin pinag-uusapan ang salita ng Panginoon. At ngayon po, ito po yung kailangan natin. Sabi nga doon, be dressed and ready for what? Para magbahagi ng salita ng Panginoon. Tama? We are already, kaya na natin. Kaya nyo na tumayo dito, kaya nyo na mag-special number, kaya nyo na mag-scripture reading, kaya na mag-praise and worship, mag-lead ng praise and worship. Ngayon, ang kailangan naman ngayon ng Timbao Christian Church ay yung mga kasama, mga kaluluwa na magpupuri sa Kanya. Amen po ba? Hindi po ba tayo masaya na madagdagan tayo ng miyembro? Di ba masaya po? Tama? Yung may bagong mukha kang makikita, yung may bago kang makakausap, at may bago tayong kasama na awit sa Panginoon. Amen? So ngayon po, ito po yung kailangan ng iglesia din natin. Di ba, lagi yung binabanggit ni Ty Vernon na yung vision, tataasan, lalawakan, lalaki. Again, ang kailangan po noon at ang pangangailangan nito, kapag, syempre, marami na yung tao. Marami na yung miyembro. Kaya po, ito yung binabahagi natin na naniniwala ko sa loob ng 10 taon ng Timbao Christian Church. We are ready na. We are ready. We are born to be ready. Yung una nga, yung lead. Pangalawa, yung listen. Amen? So, let us listen to sa mga taong binabahagi na. Huwag tayong pagpunta doon sa mga bahay o sa school, sa mga kung saan man kayo naroroon, pag gusto niyo pong magbahagi ng salita ng Diyos. We need to listen. Ano ba yung pangangailangan ng kausap ko? Tama? Ano ba yung nararamdaman o nararanasan nito? Saka ko ngayon gagamitan ng Bible verse. Saka ko ngayon ipapasok yung pangako ng Panginoon. Kung pangako ng Panginoon ay kagalingan at ang kailangan nito ay kagalingan, ito yung gagamitin ng verse. Amen?
Kung ang kailangan ng taong yun ay kakulangan, ito yung gagamitin ng verse. Tama po ba? Kasi mamaya, bato tayo ng bato ng verse, hindi naman pala yun yung, alam mo yan, on that day na kailangan. We know na lahat ng salita ng Panginoon ay kailangan ng tao. Pero merong on the spot, or on that day, kailangan niyang marinig. Amen po ba? So pagkabato mo ng John 3:16, tas sisingitan mo nung, dahil may sakit sa pamilya nila, sinangitan mo na ang Diyos ang tagapagpagaling. Tama? So masusuportahan niya yung binabanggit natin. Amen po ba? Tama? So ganun po, kailangan natin marinig din kung ano yung kailangan ng tao kinakausap natin. Tama po? And then number 3, ready to talk o magsalita. Tama? Hindi po, ito po sa ready to talk, it doesn't mean ikaw lagi yung magsasalita. Tama? Sinasabi po dito na alam natin kung kailan dapat magsalita. Amen? Kung kailan dapat magbahagi. Kasi conversational yung gagawin natin. Kapag, especially kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay makayo. Tama? So, kailangan alam natin kailan ang tamang pagsasalita. Kailan yung kapapasok during the conversation. Amen? Minsan, nagkakagulo-gulo na eh. So, yan. Ready to talk. So, ano nga po yung babahagi natin dito? Yung mga sasabihin natin. Ang una, mga salita ng Panginoon. Amen? Mga word of encouragement. Tama? Tapos, yung mga testimony mo. Yan. So, ano yung mga babanggitin natin ulit? Salita ng Panginoon, diba? Word of encouragement, and then yung testimony. Somehow, may mga taong tumanggap sa Panginoon dahil nalaman nila yung story mo. Amen mo ba? Alam, ba't ka tumanggap? Kasi na-amaze ako doon sa story ng ka-brother natin eh. Ganun-ganun din kasi yung nangyari sa akin eh. So naramdaman ko, naintindihan ko yung pakiramdam niya. And ito yung tumulak sa kanya para maniwala sa Panginoon. Tama mo ba? Diba? Kaya nga po yung mga nararanasan natin, instead to be our testimony. Ba, ano nyo po yan? Sandata nyo po yan, at the same time, ano yan, pwede nyo magamit para makahikayat ng kaluluwa. Amen po ba? So, meron po ba tayong mga testimony? Meron tayong mga testimony sa buhay natin? Meron, tama? Kaya nga po kayo nagpapasalamat dito. At the same time, yung mga experience nyo yan, yung mga naranasan nyo yan, yung mga kasakitan, kakulangan, ano po ba? Mga nawalan, naniniwala po tayo na ito'y gagamitin natin at the end of the, darating ang panahon, magagamit at magagamit niya. At masasabi niyo sa kausap niyo, kapatid, ganyan din yung naranasan ko. Ganyan din ako nung araw. Bago ko naniwala sa Panginoon, ganyan din yung naranasan ko. Pero ngayon, kapatid, eto ako ngayon. Tama po ba? Di ba? So ito yung mga dapat nating salitain sa mga pupuntahan nyo. Mga kaibigan nyo, mga kumare nyo, mga sa school, kaklase nyo, or anything. Ibahagi nyo kung ano yung experience nyo sa Panginoon. Paano kayo nakakilala at paano binago ng Panginoon ang inyong buhay. Amen mo ba? Ayan. So sabihin mo again sa katabi mo, handa ka na. Ayan. Then number 4, sabi dito, ready to share. Ayan, to share. Ano yung mga dapat natin i-share? Huwag naman yung buhay ng ibang tao. Okay? So yung dapat natin daw i-share? Kabutihan ng Panginoon. Huwag na tayong gumawa pa ng kwento. Ibahagi mo. Alam mo ba, yung dati ako, lagi kami sa ospital. Nung nakilala namin ang Panginoon, nakita namin ang kanyang kabutihan. Yung pag-iingat niya, dumating yung panahon, hindi na kami na ospital. Tapos gumitawa yung buhay namin. Yung mga ganong story sa buhay mo, yung mga totoong pangyayari sa buhay mo, na pwede mong ibahagi sa maraming tao. Amen po ba? Lalo-lalo sa mga hindi mananampalataya. Hindi kasi natin ipupush, dapat hindi, maniwala ka. Pasuwa mo agad ng maano ka, may impyerno ka kapag hindi ka naniwala sa diba? Sabi nga nun, kahit tayo, we are in work in progress.
So, kailangan natin dahan-dahanin yung pakikipag-usap sa ibang tao. Kaya nga sabi doon, tayo yung magtatanan. Tama? Diyos ang magpapalago, tayo ang aani. Amen? So ngayon, pag gano'n ang pag-ani mo, pagtanim mo, tinaniman mo agad ng takot yung tao. Diba? Tinaniman mo agad na kailangan na niya tumanggap sa Panginoon. Without knowing na pwede mo lang gamitin natin yung mga patotoo natin sa buhay. Tama po ba? Kaya yung mga patotoo nyo po, na lagi sinasabi dito sa harapan, hindi lamang po sa TCC yan magagamit, kundi pati sa labas. Amen po ba? Magagamit din natin yan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So ano po ba yung mga i-share pa natin? Yan na, di ba, yung testimony nyo. Pangalawa, kung paano binago ng Diyos ang inyong buhay. Di ba, bukod yung testimony nyo, yung mga paghihirap nyo, ngayon, paano niya nakilala ang Panginoon? Di ba? Pwede natin ibahagi sa kanila paano ka nakatanggap, paano mo nalaman yung Timbao Christian Church, paano ka natutong magdasal, yung mga ganong bagay sa buhay natin na pwede natin ibahagi sa mga tao. Diba? So bakit yung po sinasabi? Kasi laging ang tanong sa atin, hindi pa kasi ako na, mahihiyain ako. Kinakabahan ako pag nagsasalita sa maraming tao eh. Pautal-utal ako eh. Pero di ba, pag ang ikikwento mo ay patungkol sa'yo at totoong nangyari sa'yo. Di ba? Ang bilis. Ang dali i-share. Sabi nga doon, sa husgado nga daw, sabi, kapag ikaw ay nagkikwento at magulo ang kwento mo, utal-utal ka sa pagkikwento mo, ano daw kung ibig sabihin mo? Nagsisinungaling. Tama? Pero pag totoong nangyari sa buhay mo, excited ka magkwento. Tama? So yung kwento mo, mararamdaman yung sinasabihan mo. Amen mo ba? So ganun po yung paraan na pwede natin ibahagi sa maraming tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kung hindi natin kaya, o lagi natin takot, ay hindi tayo maalam sa Biblia. Na laging takot natin ay mahihiyain tayo. Pero kaya natin naman ibahagi yung mga pangyayari sa buhay natin. Isang paraan din po yun para makapag-evangelize. Amen po ba? So hindi pwedeng sabihin natin, Lord, wala akong alam na kaparaanan para magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? And then, sabi dito, sa huli, sabi niya, ready to pray for everyone. Yan. May bayad po ba ang pagdarasal? Wala, di ba? Pero yung mga joke lang po namin yun. Na kapag magpapapray, yung mga depende sa prayer, mga 500, 1A, 1.5, yan. Pero totoo po niyan ay libre po ang pagdarasal. That you can pray for everyone. Amen po ba? Kahit sinong tao na makita mo at nangangailangan ng prayer, pwede mo sila ipagdasal. Tama po ba? Dahil ito po inilagay sa atin ng Panginoon, kaakibat yan nung tayo ay naniwala at tumanggap sa Panginoon. Again, ito na naman ang question. Sorry, hindi po ako marunong magdasal. Hindi ko alam kung ano pag-pray. Hindi ko alam kung anong gagawin, saan magsisimula, saan magtatapos. Di ba? Kaya pag tumayo na si Pastor, tinawag ka bilang tawag tayo ng magdarasal. Lahat nakatungo na agad, nagpipray na agad. Diba? Walang gustong manguna sa prayer. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay napili bilang mag-pray o magdasal, ikaw ay pinili ng Panginoon para maging channel of blessing sa mga taong pag-pray mo. Amen po ba? Tama? Kung may mga gustong gumaling, tapos ikaw ang pinili para mag-pray, ikaw yung naging instrumento ng Panginoon para maabot ng taong yun ang kagalingan. Amen po ba? Tama? So lahat tayo dito, ako'y naniniwala na we have the power to pray. Meron tayong kapangyarihan. Again, saan natin kukuhanin sa source? Sa Panginoon. Kaya nga po lagi yung ending ng prayer natin, in Jesus' name. Amen? So, ayun lagi yung ending natin. We need to close at malaman ng taong pinag-pray natin that the source of our prayer ay ang Panginoon. Tama ba? So, handa po ba tayo pagdasal ang bawat tao na naririto?
Diba? Kanina, isa sa prayer natin, si Kim, na may pinagdaraanan niya yun. Yung iba pa, lagi natin pinag-pray dito. May sakit, may kakulangan, nawalan ng trabaho, anything. Pwede ka. Naniniwala ang Panginoon na ready ka para ipag-pray sila. Amen po ba? Sa school, sa trabaho, sa mga labas, or saan man tayo pumunta, naniniwala ko na meron tayong heart na binigay ng Panginoon para ipagdasal ang maraming tao. Kaya ba natin pag-pray ang ibang tao? Nangangailangan ba ito ng degree? Nangangailangan ba ito na kailangan graduate ka ng 4 years? Hindi naman, tama? Hindi ito nangangailangan na kailangan doctorate ka, nag-masteral ka. Hindi po, tama? So, ang kailangan lang nito yung puso na handang ipagdasal ang tao. Hindi naniniwala ko, eventually, maririnig mo dun sa taong pinag-pray mo yung pasasalamat nila sa iyo at sa Panginoon. Hindi po ba nakakataba ng puso yun? Na ginamit ka ng Panginoon para may pagpalain. Amen? Diba? So, itong mga bagay na ito, yung listen, lead, talk, share, pray for everyone, ito yung nakakailangan ng source or power sa ating pong Panginoon. Kaya nga ito yung team natin. Be dressed and ready for service at all time. Tapos yung binasa po natin verse is about the harvest. Tama? So kung mag-harvest daw po, tayo na pinili bilang mga nag-harvest sa Panginoon, kailangan malaman natin ito, hindi tayo basta pili lang ng pili. Hindi tayo basta punta doon, magsaboy, tapos bunga. Amen? Kasi eventually, pag gano'n na nagiging mindset natin, madidisappoint tayo. Na, Pastor, nagpunta naman kami doon, nagbahagi naman kami, naglaan ng oras, pero hindi tumanggap, hindi rin pumunta ng church. Tama? Tama, nakaka-disappoint yun, no? Nag-effort ka, sinabi niyo, punta ako dyan, pero Sunday, wala. Tama? Check natin, tama ba yung ginawa ko? Nung pumunta ba ako doon, nakinig ba ako sa kanya? Nalaman mo ba yung kailangan ng tao ito? Napag-pray ko ba siya ng tama? Amen? Na-share ko ba sa kanya yung tamang kapangyarihan ng Panginoon? Yung testimony ko, na-ibahagi ko ba sa kanya? Nakapagsalita ba ako ng mga mabubuti at salita ng Panginoon sa kanya? Amen? Kasi magiging ano nga po yan eh. Sabi nga ay sayang. Sayang yung oras at effort natin. Kung pupunta tayo at mamamalakya tayo, tapos mali-mali yung bungad, mali yung ginawa natin. Tama po ba? Pinaka-effective po para sa akin yung pakikinig. At doon yung malalaman ano yung dapat ipag-pray. Alam mo po, natutuwa ang isang tao kapag pinag-pray mo yung pangangailangan niya. Hindi mo siya kilala, tama? Hindi ka niya rin kilala. Ngayon lang kayo nagkakilala. Pero nung pinag-pray mo yung pangangailangan niya, natouch mo yung puso. Natouch mo yung kagustuhan niya na maniwala sa Panginoon. Very effective po yan, naniniwala ko sa ganyan na. Yung instead na galingan mo magsalita, yung galingan mo sa mga word of the Lord, unang-una pong gawin natin, alamin natin yung buhay ng tao. Tapos ngayon, saka ngayon magpasok ng, itong verse na to. Ito, pag-pray natin dito. Kapatid, pag-pray natin yung, problema mo. Pag-pray natin. Kasi ang pinaka-main naman natin main goal natin is ma-win yung taong yun. Amen? So, para ma-win yung mga taong ito, kailangan sila ang bida sa pagpunta natin. Amen? Sila ang bida at ang Panginoon. Amen? Hindi po tayo. Hindi tayo nadarating doon na parang magaling na magaling sa tingin nila. Ngayon, pupunta tayo bilang unang-una ka-level nila. Pangalawa, kung anong pinagdaraanan nila, kailangan maramdaman nila na naranasan mo din. Amen? Na alam nila na, naging ganito rin to. Nagigets na yung point ko. Amen? So, sa ganung mong bagay, naniniwala ko na yung mga bagay na ito, yung sinasabi ng Panginoon, we are ready sa mga bagay na ito sa pakikinig, pangunguna, pagsasalita, pagbabahagi, at pagdarasal. Alam ng Panginoon na handa ka na. May takot lang tayo. May pag-aalinlangan lang tayo. Paano pag hindi nangyari?
Paano pag hindi tumanggap? Paano pag hindi tayo pinatuloy? Paano pag ayaw niya? Paano pag hindi siya naniwala? Paano pag hindi siya ayaw niya na sa Panginoon dahil sa ginawa ko? Tama? Paano kung mali yung sinabi ko? Paano kung tanungin niya ako? Hindi ko alam yung sagot. Diba? Yung mga ganong question, yan hindi po yung naranasan namin nun eh. Nung nag-evangelize kami. Paano pag tinanong ako sa ganitong verse, kaya ko ba sagutin? Amen? So mga ganun takot. Pero naniniwala ang Panginoon, hindi ka niya pipiliin para sa ganung gawain nang hindi ka pa handa. Amen? Hindi mo kailangan ng 10 taon para sabihin, ready na ako, pastor, para mag-evangelize. No. Kung paano mo nakilala ang Panginoon, pwede mong gamitin yun para sa ibang tao. Tama? Yung John 3:16 na tumimo sa iyo, naniniwala ka sa Panginoon dahil sa verse na yun, kaya mo ibahagi sa ibang tao. Amen? At ang Diyos na ang bahalang magpaliwanag sa puso. Ang kailangan lang ng Panginoon, may taong magtanim. May taong maghasik ng mga binhi sa mga mananam, sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And then, the Lord do the works. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, maraming aanihin. Sabihin, pinatubo na ng Panginoon yan. Kailangan nyo na lang po. Kailangan na lang natin kausapin. At i-confirm sa kanila na mayroong Panginoon. May kaligtasan. May pagmamahal. May langit. May Diyos na handang magmahal sa iyo. May Diyos na handang magpatawad sa iyo. Amen po ba? Di nila alam to eh. So sa atin nila malalaman ito sa pamamagitan po nating mga mananampalataya. Amen po ba? So ngayon, maraming aanihin, ngunit uunti ang mga ani. So tayo po ang tinutukoy ng Biblia dito. May mga takot at may pangamba tayo, pero naniniwala ng Panginoon, handa ka na. Ready ka na. Gawin lang natin yung unang step at ang Panginoon ang siyang maggagawa ng mga bagay-bagay. Huwag dahil pa rin po pala, no? Kung tayo madismaya na yung babahaginan natin, hindi pupunta ng church. Hindi na po natin trabaho yun. Ang trabaho lang natin, isabihin sa kanila, may church po kami doon, pwede po kayong matin, diba? Pwede po kayong pumunta para makausap niya kami and anything. Pag hindi pumunta, huwag tayo madismaya. Again, nagawa natin yung part natin. Nagbahagi tayo ng salita. Pwedeng hindi sila dito umatin, pwedeng umatin sila sa ibang church, pero ikaw ang ginamit ng Panginoon. Amen? Kasi meron ako nun yung, sabi ko nga dati, nung na-share ko na yung best friend ko nun, sa release pa kami nun. Lagi kong sinishare niya ng Bible verse, pero no, hindi ko nakasama sa church. Ngayon, nandun na siya sa church, sa dati kong church. Ginagamit na sa music ministry. Amen? So, hindi natin alam. Pwedeng hindi dito, pwedeng sa malayo, pwedeng sa ibang lugar, pero isa lamang po doon na naniniwala ko, ikaw ang ginamit ng Panginoon. Amen? So, credit kay Lord yun. Plus point sa Panginoon. Amen? Pero syempre, encourage pa rin natin nandito sa TCC. Tama? Pero yun niya, kasi maraming mga ganun pong ibaan, nag-evangelist na panghinaan. Ay, ayaw naman pumunta sa church. Ayaw naman tumanggap eh. Tapos ayaw ka na, nakakapanghinayang lang, nakakapagod lang pala mag-evangelize. Wala naman palang bunga na nakikita. Sa ngayon, di po natin makikita yan. Diba? Kasi tayo, ilang taon tayo na nakakilala sa Panginoon. Diba? Sabi nga nun, may panahon sila. Hindi tayo pare-parehas ng panahon. Merong maaga nakakilala sa Panginoon, merong late na nakakilala sa Panginoon. Diba? Merong nasa kalagitnaan na nakakilala sa Panginoon. Hindi po tayo pare-parehas ng time. Pero pare-parehas po tayo nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Amen po ba? So sa ganung paraan po, mga kapatid, masasabi natin na, Lord, ako yung isa sa mag-aani. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay mag-aani. Diba? Tayo ang mag-aani. So ihanda ang ating sarili. Tayo ang magbabahagi ng bagay na ito
Sabi dito, being ready doesn't mean you need to be fully equipped or read all the books in the Bible. This is based on our heart. Totoo ba na gusto nating magbahagi ng salita ng Diyos? Totoo ba na gusto nating maligtas ang kapwa natin? Totoo ba na gusto nating maibahagi ang kaligtasan, ang pagpapatawad, ang kaharian ng Panginoon sa maraming tao? Amen? It all starts with our heart, mga kapatid. Kung gusto mo talaga at hindi labag sa puso mo ang gagawin mo, naniniwala ko, very effective yan para makapagbahagi at the same time para makapag-ani ng kaluluwa. Amen po ba? So yun lamang po, maraming salamat at nawa patuloy po na ikabit natin ang ating tema. Be ready, be dressed and ready sapagkat maraming aanihin, ngunit uunti ang mag-aani. May mga pagkakataon po tayo na pwede makapagbahagi. May mga opportunity na ibibigay sa atin ng Lord, panahon, oras, pagkakataon, na magbahagi ng salita ng Panginoon o mga verses na nalalaman natin o mga patotoo sa buhay natin na makakapagbabago sa mga kapwa natin na hindi pa mananampalataya. Amen po ba? Dahil ang sabi ng Biblia, ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng tao ay maligtas. Amen po ba? So gusto rin po ba natin yun? Gusto ba natin na hindi lang tayo maligtas, kundi yung mga kakilala pa natin, mga kaibigan po natin? Amen po ba? Kaya sabi po doon, you are born to be ready. Kailangan lang po natin humakbang. Kailangan lang natin kumilos. Kailangan lang natin magsalita. Kailangan lang natin na ipakita na kagustuhan natin ang kaligtasan sa maraming. Amen? Kailangan po maraming salamat. Handa po sarili para sa economic. Mga bigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pigpig-liglig at umaapaw ay bibigay nila sa iyong kadungan. Sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayo muling susukatin. May isang paliwanag lang po about dito sa ating text offering. Di naman po natin talagang nakalaan na po talaga sa Panginoon yung sinasabi po na pag kumita po tayo, bali yung 10% po ng ating kinita ay ilalaan po natin sa Kanya dahil ang biyaya po ay hindi po natin maaasahan na darating dahil pag nagbigay tayo ng tao sa puso, doble po yung, o triple pa po yung may babalik sa inyo. Yan lang po, magbigay po tayo. May po lahat. Extend po natin ang ating mga kamay dito po sa ating tithes and offering. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Lord God sa umagang ito na maganda po ang aming panahon. O Lord God, nawa na lahat ng mga taong narito ngayon ibigayaan nyo ng
blessing, hindi lang pinansyal, kundi sa kalusugan din po. Salamat na Lord God sa buhay kalakasan nila, Panginoon, na patuloy mo silang ginagamit dito sa bahay-sambahan at hinihikayat na pumarito, O Lord God, ever standing. Salamat Lord God, nawa na ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi, O Lord God, na safe and sound po sila. Makarating sa kanilang mga tahanan. Ganon din po Lord God sa mga biyayang ipinagkaloob nila at pinahagi dito, O Lord God, sa aming tithes and offering. Nawa na bless mo po itong perang ito na maging kagamit-gamit po dito sa aming bahay-sambahan, O Lord God. Salamat Panginoon, ito po ang aming samot dalangin Lord God, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Nandili po tayo nakatayo para sa pag-awit sa ating Diyos. Pinupuri ka namin, O Jesus. Salamat, O Diyos, sa pagtatapos ng aming gawain na kasama ka pa rin namin, Panginoon. At ikay aming aalayan ng pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang aming ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang aming ngalan mo. Luluhad at tatakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluhad at tatakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluhad at tatakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Good morning, Father God. Good morning, Lord Jesus Christ. Good morning, Holy Spirit. Salamat po. At muli na naman kami nakarinig ng iyong mensahe. Na ito po ang nagpapalakas, nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Yes, Father God. Yahweh, we are born and ready to share the gospel. Salamat po. Una, pinaalam mo sa amin ang iyong banal na kasulatan. Pangalawa, pinaalam mo sa amin ano ba ang misyon namin bilang isang Kristiyano. At ang
Tatlo kinakailangan gawin namin ang misyong nakaatang sa amin. Yes, Father God, Yahweh. Marami pang mga iyong anak ang hindi pa nakakakilala sa iyong anak na si Lord Jesus Christ na siyang Diyos at tagapagligtas. Yan po ang misyon ng Timbao Christian Church. Salamat po. At pinagkalooban po kami ng karunungan kung kaya't kami ay naging well-equipped sa pagsishare ng iyong gospel. At ito naman, kaya kami lumago sa aming pananampalataya dahil sa pakikinig namin sa aming mga pastors, doon sa mga nakakaalam ng iyong mga salita. Salamat po, Father God, Yahweh, sa mga kalakasan na pinagkalong pa sa amin. Kahit muli kami nagkasama-sama rito, alam namin hindi mo kami pinababayaan. Muli dinadalangin namin na tuloy-tuloy mong paspasan ang Timbao Christian Church. Tuloy-tuloy mong pagkalooban ng mga pangangailangan ang bawat pamilyang naririto. Alam namin, Father God, Yahweh, ikaw ay saganang magkaloob. At sa oras kong ito, at alam namin ikaw ay nasa gitna, kasama ka namin. Dinadalangin po namin na pagkalooban po ng pangangailangan ang bawat pamilyang naririto. Pinasasalamatan ka namin, Father God, Yahweh. Dahil sa nung pamagpuna hanggang ngayon, tuloy-tuloy mo kami pinagkakalooban ng mga blessings at pagpapala na gagaling sa iyo. Father God, Yahweh, marami po kaming mga ipinanalangin na alam namin hindi unti-unting natutupad. At alam namin na mga pinalangin namin, ang iba ay mga natupad na. Father God, Yahweh, muli dinadalangin namin na habaan mo pa ang iyong kamay doon sa aming mga kapatiran na nagtatrabaho, lalong-lalo na nasa abroad. Pagabayan mo po sila sa guardian angel na saan man sila magpunta, ano man ang kanilang gawin, hindi po sila mapapahamak sapagkat alam namin, Father God, Yahweh, pinasamahan po sila sa guardian angel na siyang magbabantay sa kanila. At Father God, Yahweh, dinadalangin din po namin na matukin mo po ang puso at kalooban ng mga ibang kapatiran namin na nalalapit na gusto namin makapiling sila dito. Gusto namin sila'y makarinig din ng iyong salita upang tumibay ang kanilang pamumuhay at kanilang pananampalataya sa iyo. Salamat po. At salamat din, Father God, Yahweh, sa mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin. Yun lamang paraan upang malaman mo kung gaano katatag ang kami pananampalataya sa iyo. At alam namin, Father God, Yahweh, may mga dahilan kung bakit nangyayari ito sa aming buhay.
lagi namin pinapanalangin ang aming kapatid na si Sister Kimberly de Vera. Hindi kami sinasama ko po siya sa devotion. Nagsimula po ako ano yung mga karamdaman nasa loob ng kanyang katawan. Kung may mapsa ng Espiritu, hindi nyo Jesus ang manalasin mo po. At Father Gandiabe, kung meron pang mga depresya sa kanyang immune system, ibalik mo sa natural, pagalitin mo po, manumbalik mo ang kanyang kalakasan, upang tuloy-tuloy ang mga kasama namin dito, upang maglingkod sa iyo. Yes, Father Gandiabe, she is your masterpiece. Kaya't alam mo, ang kanyang nararamdaman, isang higit lang, alam namin, gagaling siya. You are our great physician. Sa Lichabi Kalooban, nalaman namin na may mga kapag kami nagkakaroon ng karamdaman. Subalit nagiging matatag lang kami sapagkat pag naalala namin na walang tao ang hindi dinaan ng pagsubok. Kung naman may pagsubok, alam namin pa rin natin. Ikaw po ang nakahawak sa buhay ng mga tao nakakaranas ng pagsubok. Pinatatatag mo lang, alam namin ang kanilang pananampalataya. Salamat po. At sa pag-iba-iwalay, Father Gandiabe, pasamahan ko po ang bawat isa.